Isang malami na takot ang biglang gumapang sa dibdib ni Cassandra de Villa. Nakatayo siya sa ilalim ng lilim ng malawak na veranda. Hawak ang isang tasang mainit na kape, pero ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na biglang kumalat sa kanyang nga ugat. Sa malawak na hardin sa kanyang harapan, ang tatlo niyang anak ay masayang naglalaro sa ilalim ng maagang sikat ng araw. Ngunit ang kanyang nga mata ay nakapako lamang sa panganay, si Miguel. Ang 6 na taong gulang na bata ay biglang huminto sa pagtakbo, tumayo ng tuwid at itinaas ang kanyang kamay sa tapat ng noo, isang perpektong saludo. Isang kilos na punong determinasyon. Isang larong isang batang lalaki na gustong maging sundalo o pulis. Isang kilos na eksaktong-eksakto sa ginagawa ng ama nito. Nang ama nitong hindi nito kilala. Napahigpit ang hawa ni Casey sa tasa. Ang puting porselana ay naramdaman niyang malapit nang mabasak sa kanyang madaliri. Huwag, Miguel. Huwag mong gawin yan. Gusto niyang isigaw. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kilos na iyon ay isang maliit na multo mula sa nakaraan. Isang paalala ng buhay na matagal na niyang tinalikuran at ibinaon sa limot. Mabilis niyang ipinilik ang kanyang ulo at pinilit ang isang ngiti. Tumingin siya sa paligid sa malapalasyong bahay, sa mga mamahaling halaman na alagang ng 3 hardinero, sa aso na tubig ng infinity pool na kumikinang sa sikat ng araw. Narinig niya ang tawa ng kanyang mga anak ni Miguel, ni Sofia, at ng kambal na sina Leo at Chloe. Ito ang buhay niya ngayon. Ito ang paraiso na ipinalit niya sa impyernong kahirapan. Para sa inyo ang lahat ng ito, sabi niya sa kanyang sarili, tulad ng isang dasal na paulit-ulit niyang pinibikas araw-araw para kumbinsihin ang sarili. Ang bawat sakripisyo, ang bawat kasinungalingan, para sa inyo. Ang buhay niya ay perpekto, isang perpektong kasinungalingan. Cassandra. Ang malamig at autoritatibong boses ng kanyang asawa ay pumutol sa kanyang pag-isip. Lumingon si Casey at nakita si Alejandro de Villa na papalabas ng malaking pintong salamin. Suot nito ang isang mamahaling business suit. Ang buhok ay perpektong nakalapat at ang mukha ay seryoso gayang dati. Sa 6 na taon nilang pagsasama, bihirang-bihira niyang makita itong ngumiti. Good morning, bati ni Casey. Pinipilit na maging masigla ang kanyang tono. Tumango lang si Alejandro. Ang tingin ay nasa kanyang mamahaling relos. I have a meeting at 8. Dadating ngayon ang bagong head ng security para sa company. I want you to be there. Kumunot ang no ni Casey. Ako? Bakit kailangan nandun ako, Alejandro? It's a company matter. He will not just be in charge of the company security. Sagot ni Alejandro, hindi man lang tumitingin sa kanya. He will also oversee our personal security, ang pamilya natin, ang mga bata. He will be in charge of protecting all the assets of the De Villa family. At kasama ka dun. May kung anong kirot sa paraan ng pagsabi ni Alejandro ng salitang assets. Parang isa lamang siyang ari-arian. Isang magandang dekorasyon na kailangang protektahan. Nasanay na siya. Pero hindi, ibig sabihin, ay hindi na masakit. Okay, may nang sagot ni Cassie. Sino siya? Isang dating police major. Magaling daw. Masyadong mataas ang rekomendasyon sa kanya mula sa kampo. Sabi ni Alejandro habang isinasaayos ang kanyang kurbata. Just be presentable. First impressions last. Wala nang sinabi pa si Alejandro at naglakad na patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay na ang driver. Naiwan si Cassie na nakatayo doon. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na tulad ng kanyang puso. Isang bagong security head. Isang taong magiging aninong ang kanilang pamilya. Isang taong magbabantay sa bawat kilos nila. Isang bagong pares ngang magamata na kailangan niyang pag-ingatan. 9:00 ng umaga.
Nakaupo si Casey sa loob ng malamig at napakalaking conference room ng De Villa Holdings. Nasa tabi niya si Alejandro, abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang tablet. Naroon din ang ilang mga department heads, naghihintay sa pagdating ng bagong halal na security chief. Bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Bakit siya kinakabahan ng ganito? Isa lang naman itong empleyado. Ngunit may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na nagsasabing may magbabago. Maya-mayayi bumukas ang pinto ng conference room. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ngang isang formal na barong na nagpapatingkat sa malapat nitong mabalikat at matipunong pangangatawan. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at autoridad. Naglalakad siya na parang pag-ari, niya ang sahik na kanyang tinatapakan. Unti-unting nag-angat ng tingin si Casey. Ang kanyang nga mata ay nagsimula-mula sa sapatos ng lalaki, paakyat sa kanyang binti, sa kanyang dibdib, hanggang sa umabot ito sa kanyang muha. At sa isang iglap, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay naubos sa kanyang nga baga. Ang nga boses sa paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mukhang iyon. Ang panga na mas naging matigas, ang mga matang mas naging malalim at seryoso, pero parehong-pareho pa rin. Ang mga matang minsan ay tinititigan siya na parabang siya ang buong mundo nito. 6 na taon. 6 na taon ang lumipas, pero kilalang-kilala pa rin niya ang bawat linya sa mukha nito. Marco. Si Marco Reyes, ang dati niyang kasintahan. Ang lalaking tinalikuran niya para sa gintong hawla na kinalalagyan niya ngayon. Parang isang pelikula, isang masamang panaginip, biglang bumalik sa isip niya ang huling pagkikita nila. Isang maulan na gabi sa isang terminal ng bus. Amoy nga, uso at basang lupa. Ang mga luha sa mata ni Marco habang nagmamakaawa. Ang sarili niyang boses, malamig at walang awa. Hindi na kita mahal, Marco. Pagod na ako sa hirap. Pagod na akong maging mahirap. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na binitawan niya sa buong buhay niya. At ngayon, ang bungangang kasinungalingang iyon ay nakatayo sa kanyang harapan, mas matikas, mas malamig, at hawak ang kapangyarihan para protektahan o sirain ang lahat ng mayroon siya. Nagtakpo ang kanilang mata. Nakita ni Casey ang bahagyang panalaki ng mata ni Marco, isang kislap ng pagkagulat, ng pagkabigla. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay nawala rin ito. Pinalitan ng isang malamig at profesional na maskara. Para bang isa lang siyang estranghero. Isa sa mga boss na kailangan nitong pagsilbihan. Good morning everyone, bati ni Alejandro. Tumatayo. Hindi nito napansin ang namumuong tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng bagong empleyado. I would like you to meet the new head of our security division. He comes with the highest honors. Lumapit si Alejandro kay Marco at tinapik ito sa balikat. Pagkatapos ay humarap kay Casey. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang asawa. Casey, this is Major Marco Reyes. Pagpapakilala ni Alejandro, ang boses ay punong pagmamalaki. Alisin niya ang lahat ng banta sa pamilya natin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Casey. Ang lahat ng banta. Si Marco, ang pinakamalaking banta sa kanyang sikreto. Tumingin si Marco ng diretso kay Casey. Ang mamata nito ay walang emosyon, walang bakas ng 6 na taong nakaraan. Ngunit sa ilalim ng malamig na profesionalismo, nakita ni Casey ang isang apoy ng galit, ng pait, ng isang sugat na hindi pa naghihilom. Dahan-dahan itong nakangat ng kamay para sa isang magalang na pagtango. Ma'am. Sir, sabi ni Marco. Ang boses ay matatak at formal, isang karangalan. Naiwan si Marco na nakaluhot sa semento, ang makamay ay bahagyang nanginginig. Nakatingin siya sa lugar kung saan kinuha ni Casey ang bata,
Ang dibdib niya ay malakas na kumakabog. Ang reaksyon ni Casey? Hindi iyon simpleng pag-alala ng isang ina. Iyon ay takot. Purong takot na nakita niya sa nga mata nito. Isang takot na parabang nahuli ito sa isang kasalanang itinatago. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang isip ay blanko. Pinulot niya ang panyong nahulog sa sahig. May bahid ito nga alikabo at kaunting dugo mula sa sugat ng bata, ang anak ni Casey. Ang anak ni Alejandro Davila. Pero bakit mayroon itong nunal na katulad ng sa kanya? Nagpatuloy siya sa kanyang pag-ikot, ngunit wala na sa ginagawa ang kanyang isip. Ang imahe ng batang si Miguel at ang nunal sa likod ng tainga nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Isang konyek, marahil, isang pambihirang pagkakataon, posible. Ngunit ang takot sa mga mata ni Casey ay nagsasabi ng ibang kwento. 6 na taon siyang nawala, 6 na taon din ang bata. Mabilis na naglaro ang manumero sa kanyang isipan, isang kalkulasyon na ayaw niyang gawin pero hindi niya mapigilan. Kailan nga ba sila huling nakita? Agosto. At si Miguel, kailan ang karawan nito? Isang imposibleng kalokohan, sabi niya sa mahinang boses. Pilit na tinatawanan ang sariling iniisip. Nagpapantasya ka lang, Reyes. Ngunit ang duda, minsang may tanim, ay parang isang ugat na mabilis kumakalat. Hindi niya namalayan ang oras. Ang biyahe pauwi sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City ay parang isang kisap mata. Ang mailang trapiko, ang ingay ng mabusina, ang mataong naglalakad sa kalsada, lahat ay tila malabo at walang saysay. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang muhangang, isang batang may nunal sa likod ng tainga. Pagpasok niya sa kanyang apartment, ang katahimikan at simpleng ayos nito ay isang malaking kontraste sa karangyaan ng mansyon ng Davila. Walang hardinero, walang katulong, walang mga mamahaling palamuti. Tanging siya at ang mamulto ng kanyang nakaraan. Hindi niya inalintana ang pagod o gutom. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, sa isang lumang baul na kahoy na naglalaman ng gabagay na natira mula sa kanyang nga magulang. Naghukay siya sa ilalim ng malumat na katuping damit at mga sulat hanggang sa makapa niya ang hinahanap niya, isang makapal at maalikabok na photo album. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang binuklat ito. Ang malarawan ay luma na. Ang kulay ay medyo kupas na. Mga larawan niya noong bata. Mga larawan ng kanyang mamagulang. Huminto siya sa isang pahina. Nasa larawan ang kanyang ama. Mga 7 taong gulang siguro ito noon. Nakatayo sa tabi ng isang puno ng mangga. Nakangiti ng malapat. Kinuha ni Marco ang larawan. Tinitigan niya itong mabuti. At dun, malinaw na malinaw sa likod ng kanang tainga ng kanyang batang ama, naroon ang marka, ang maliit at perpektong bilog na nunal, ang selyo ng Mareyes, ang nunal na nakita niya kanina kay Miguel. Pumaksak ang kanyang mabalikat. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang Ang teoryang kaninay, isang kalokohan lamang ay biglang nakarunggang bigat ng isang nakakatakot na posibilidad. Hindi na ito isang simpleng pagkakataon. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan ng gabi. Ang mukha ni Casey, punong takot, ay muling sumagi sa kanyang isipan. Hindi kaya. Kinabukasan, isang bagong uri ng takot ang gumising kay Cassandra. Hindi na ito ang pangkalahatang takot na mabunyag ang kanyang sikreto. Ito ay isang partikular at matalas na pangamba, nakatuon sa isang tao lamang, kay Major Marco Reyes. Ang pagkakadapa ni Miguel kahapon at ang paraan ng pakatulala ni Marco habang nakatingin sa kanyang anak ay umulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Nakita niya kaya, impossible. Hindi niya pwedeng makita.
Pero paano kung? Mula sa bintanang kanyang silid, pinanot niya si Marco na seryosong nag-inspeksyon sa paligid ng mansyon kasama ang dalawang gwardiya. Ang bawat kilos nito ay propesyonal. Ang bawat hakbang ay may layunin, ngunit may nakbago. Kapag napapatingin si Marco sa direksyon ngang magabata na naglalaro sa hardin, ang tingin niya ay hindi na tingin ngang isang security head. Mayroon itong kakaibang bigat. Isang tingin na nag-usisa, na nagtatanong, na parabang sinusuri nito ang bawat hiblang ng buhok, bawat galaw, bawat ngiting ang kanyang nga anak. Ang dating galit sa mga mata nito ay napalitan ngang isang mapanuring lamig na mas nakakakilabot. Naramdaman ni Cassie na para siyang isang hayop na tinutugis. At ang mga ngaso ay nasa loop mismo ngang kanyang teritoryo. Nga ana, pasok na. Oras na para mag-ready para sa school. Tawag niya mula sa veranda. Pinipilit na maging normal at masaya ang kanyang boses. Nang oras na para ihatid ang mga bata, naghihintay na sa labas ang itim na van kasama si Marco na nakatayo sa tabi nito, handang i-escort sila. Good morning, ma'am, bati ni Marco, binubuksan ang pinto ngang. Handa na po kami. Umiling si Cassie, niyayakap ang kanyang maanak. Ako na ang maghahatid sa kanila ngayon, Major. Bahagyang kumunot ang nuni Marco. Pero ma'am, parte pong bagong protocol ang, I said. Ako na, putol ni Cassie. Mas matigas kaysa sa kanyang intensyon, gagamitin ko ang sarili kong sasakyan. Just, gusto ko lang silang ihatid ngayon. Tinitigan siya ni Marco ng ilang segundo. Ang mga mata nito ay tila bumabasa sa kanyang kaluluwa. Hinahanap ang mabita sa kanyang mga dahilan. Sa wakas, tumango ito. As you wish, ma'am. Nakahinga ng maluwag si Cassie nang makasakay sila sa kanyang kotse. Ngunit nang tumingin siya sa rearview mirror, nakita niya si Marco na nakatayo pa rin doon. Nakatingin sa papalayong sasakyan nila. Ang muka ay isang blangkong maskara. Alam niyang ang pagtanggi niya ay isa na namang pulang bandila na nagwawagayway sa harap nito. Kinahapunan, habang nasa kusina siya at naghahanda ng merienda, natanaw niya mula sa bintana si Marco na nakikipag-usap sa hardinero nilang si Mang Lito. Si Mang Lito ay mahigit 20 taon nang naninilbihan sa mga defila. Hindi marinig ni Cassie ang pinag-uusapan nila, ngunit nakikita niya ang kaswal na kilos ni Marco. Nakapamusa ito, bahagyang nakangiti na parabang nagtatanong lang tungkol sa mga halaman. Ngunit nakita niya ng ituro ni Mang Lito ang play area ng mabata. Tumango-tango si Marco, nagtanong pangang isa, at pagkatapos ay tinapik sa balikat ang matanda bago maglakad palayo. Nanlamig ang makamay ni Cassie. Ano ang itinanong niya? Ang maedad ng mabata, ang makaarawan nila. Nagsisimula na siyang mag-imbestiga. Dahan-dahan, sistematiko, tulad ng isang magaling na pulis na unti-unting kinukulong ang kanyang suspek. Ang tensyon ay umabot hanggang sa hapunan. You seem distracted, Cassandra. Punan ni Alejandro habang hinihiwa ang kanyang steak. Hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Your mind has been elsewhere these past few days. Napalunok si Cassie. Marami lang inisip sa mga bata. Ang mabata ay mayos, sagot ni Alejandro sa malamig na tono. Ang kailangan mong isipin ay ang iyong obligasyon bilang ginang defila. We have a charity ball next week. I expect you to be at your best. Ayokong makakita ng kahit anong senyales ng problema. The De Villa family must always appear perfect. Ang bawat salita ay isang babala. Isang paalala na ang kanyang posisyon sa mundong ito ay nakasalalay sa kanyang kakayahang gampanan ang kanyang papel, ang papel ngang perpektong asawa ngang isang makapangyarihang lalaki. Pagkatapos ng hapunan, para pakalmahin ang sarili, sinamahan ni Cassie ang mga bata sa hardin para mapahangin bago matulog. Nagahabulan sina Miguel at ang kambal habang si Sofia naman ay
Naupo sa isang bench at nagsusuklay ngang buhok ngang kanyang manika. "Mommy, look!" Sigaw ni Sofia. Ipinapakita ang bagong tirintas na ginawa niya. Gumiti si Cassie. "Ang ganda, anak." Sa kanyang pagtayo, aksidenteng nasagi ni Sofia ang kanyang maliit na suklay. Gumulong ito sa damuhan. Ilang metro ang layo mula sa kanila. "I'll get it," sabi ni Cassie. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang anino ang dumaan. Si Marco, na nagpapatrolya pala sa di kalayuan. Naglakad ito ng dahan-dahan patungo sa suklay. Pinulot niya ito. Inaasahan ni Cassie na ibabalik niya ito agad. Ngunit hindi. Tinitigan muna ni Marco ang suklay. Pagkatapos, sa isang kilos na nagpatigil sa patibok ngang puso ni Cassie, kumuha ito ngang isang maliit na plastic ziplock bag mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan at may sukdulang pag-iingat, inilagay niya ang suklay sa lupngang bag, isinara ito ng maigi at ibinulsa na parang isa itong mahalagang ebidensya. Pagkatapos ay nag-angat ito ngang tingin at tumingin diretso sa kanya. Walang ngiti, walang salita, isang tingin lang na puno ng kahulugan. Naramdaman ni Cassie na gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Hindi na ito isang duda. Hindi na ito isang hinala. Ito na ang kumpirmasyon. Magsasagawa siyang DNA test. Tumakbo siya papasok ng bahay. Hila-hila ang mga anak niya. Ang isip ay sumisigaw sa takot. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid. Nanginginig ang buong katawan. Paano? Ano ang gagawin niya? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa ibabaw ng kama. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Nangingini ang makamay na binuksan niya ito. Nag-isa lang ang linya ng mensahe. Ang bawat segundong paghihintay ay parang isang oras para kay Marco. Nakatayo siya sa labas ng isang maliit at hindi kilalang DNA testing center sa isang kalye sa Maynila, malayo sa karangyaan ng Makati. Ang hangin ay mabigat sa usok nga masasakyan. Ngunit ang tanging naamoy niya ay ang paparating na katotohanan. Pagkatapos niyang i-text si Cassie kagabi, hindi ito nag-reply. Hindi na kailangan. Ang pananahimik nito ay isang malinaw na pag-amin. Ngayon, kailangan niya lang ng papel. Isang opisyal na dokumento na magpapatunay sa kasinungalingang ipinuhunan ni Cassie sa loob ng 6 na taon. Isang babaeng nakaunipormeng puti ang lumabas mula sa pinto. Major Reyes. Tumango si Marco. Ang lalamunan ay biglang natuyo. "Ready na po ang resulta ninyo." Pumasok siya sa lubog maliit na opisina. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang init na kumukulo sa kanyang dugo. Iniabot sa kanya ng babae ang isang malaking brown envelope. Walang nakasulat sa labas maliban sa isang case number. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang bigat. Hindi bigat ng papel, kundi bigat ng maposibleng sagot sa loob nito. Ang bigat ng 6 na taon ng pait. Ang bigat ng hinaharap na maaring mabago sa isang iglap. Hindi niya ito binuksan sa loop. Nagpasalamat siya at lumabas. Naglakad pabalik sa kanyang sasakyan na parang isang taong lasing. Bawat hakbang ay maingat. Na parabang ang envelope na hawak niya ay isang bomba na anumang oras ay maaring sumabog. Nang makaupo siya sa driver's seat, isinara niya ang pinto. Ang ingay ng Maynila ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan, na may nanginginig na kamay. Pinunit niya ang selyo ng envelope. Isang pirasong papel ang laman. Puno ito nga teknikal na salita at numero. Ngunit ang kanyang mata ay hinanap lamang ang pinaka-importanteng bahagi sa ilalim. Result: paternity match. Probability of paternity: 99.99%.
Napapikit si Marco. Humigpit ang hawak niya sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. 99.99%. Ang manumero ay sumasayaw sa kanyang isipan. Isang kumpirmasyon, isang hatol, si Miguel, si Sofia, ang kambal, mga anak niya. 4 na anak. 4 na piraso ngang kanyang buhay na ipinakait sa kanya. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang malalim at nakakawasak na kirot. Isang kirot na mas matindi pa kaysa noong araw na iniwan siya ni Cassie sa terminal ng bus. Dahil hindi lang pala puso niya ang ninakaw nito. Ninakaw nito ang pagkakataon niyang maging isang ama. Isang mainit na butil ngang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha ngang pagkakanulo. Mabilis niya itong pinunasan. Tapos na ang pagiya. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, siya na ang may hawa ngang kapangyarihan. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili, at kinuha ang kanyang cellphone. Nagdial siya. Hello? Ang boses ni Cassie sa kabilang linya ay mahina at punong takot. Isang oras, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Sa coffee shop sa kanto ng Azure Street. Mag-isa ka lang. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba na niya ang tawag. Dumating si Cassie sa coffee shop na mukhang isang multo. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mamata, at ang dating kumpiyansa ngang isang Ginang Davila ay ganap na nawala. Nakasuot ito ngang simpleng blusa at pantalon, walang alahas, na parabang sinadya niyang makmukhang kaawa-awa. Hindi kumibo si Marco habang papalapit ito sa lamesa. Pinanot niya ang bawat hagbang nito, ang bawat pangingining ng gakamay nito. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mamata nito ay nakapako sa tasang walang laman sa gitna ng lamesa. Katahimikan. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Hinayaan ni Marco na tumagal ito. Hinayaan niyang malunod si Cassie sa sarili nitong pagkakasala. Sa sarili nitong takot. Ito ang parusa niya. Ang paunang parusa. Marco! Sa wakas ay basag nito sa katahimikan. Ang boses ay halos isang pabulong. Please, pakinggan mo muna ako. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, kinuha niya ang brown envelope mula sa tabi niya at dahan-dahang inilapak ito sa lamesa. Itinulak papunta sa direksyon ni Cassie. Ang tunog ng papel na dumadausdo sa makinis na kahoy ay ang tanging ingay sa kanilang mundo. Tumingin si Cassie sa envelope, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay punong ipagmamakawa. 6 na taon, Cassie, sabi ni Marco. Ang boses niya ay mahina ngunit matalas, parang isang patalim. 6 na taon mo akong ginawang tanga. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Isang katotohanang hindi na may kakaila. Ang ngaluha na kanina, papinipigilan ni Cassie, ay nagsimula ng mamuo sa kanyang nga mata. Hindi ganon yon, Marco. May nga dahilan. Nga dahilan? Isang mapit na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Marco. Anong dahilan ang sapat para ipakait sa isang ama ang kanyang maanak? Para? Ang karangyaan na yan? Sabihin mo sa akin, Cassie, makano ang halagang maanak ko? Bumaksak ang maluha ni Cassie. Umiling-iling siya. Ang nasalita ay hindi na mabuo sa kanyang bibig. Patawarin mo ako. Marco, patawad. Kinuha niya ang kamay ni Marco na nakapatong sa lamesa. Ngunit mabilis itong binawi ni Marco na parabang napaso. Ang pag-iwas na iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Huwag mong hawakan ang pangalan ko, mariing sabi ni Marco. Huwag kang humingi ng tawad na parabang isang simpleng pagkakamali lang ang ginawa mo. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay bumalot sa nakayukong si Cassie.
Ang babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay ay muha na ngayong isang basak na manika sa kanyang harapan. Ngunit wala siyang naramdamang awa. Ang nararamdaman niya ay isang malamig na tagumpay, isang kapangyarihan na ngayon lang niya natikman. Tapos na ang maaraw na ikaw ang nasusunod. Cassandra, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Mula ngayon, gagawin natin ang mga bagay sa paraan ko. Ang lahat ng bagay tungkol sa mga anak kao. Tumingala si Cassie. Ang muha ay basang-basang luha. Ang nga mata ay puno ng purong desperasyon. Anong gagawin mo? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hindi niya sasabihin. Hahayaan niya itong manghula. Hahayaan niya itong matakot sa bawat anino, sa bawat posibleng mangyari. O sisirain ko ang lahat ng mayroon ka. Duktong niya sa mahinang boses na mas nakakatakot pa kaysa sa isang siga. Sisirain ko yung perpektong mundo mo hanggang sa wala nang matira. Naunawaan mo. Tumango si Cassie, hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi dahil sa pagkatalo. Wala na siyang lakas para tumutol. Wala na siyang karapatan. Tinalikuran na siya ni Marco. Naglakad siya papalabas ng coffee shop nang hindi lumilingon. Iniwan niya si Cassie na mag-isa sa lamesa kasama ang envelope na naglalaman ng katotohanan. Iniwan niya ito sa guhong perpektong mundo na kanyang itinayo mula sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Wala na siyang kontrol. Ang kapangyarihan ay nasa mga kamay na ni Marco. At sa mga sandaling iyon, alam ni Cassie na ang buhay na kilala niya sa loob ng 6 na taon ay opisyal nang natapos. Nakmamaniw si Cassie Pauva, pero hindi niya halos nakikita ang daan. Ang nga ilong kotse, ang magusali, ang mataong dumaraan lahat ay malabo. Isang walang kabuluhang backdrop sa kaguluhang nagaganap sa kanyang isipan. Sa passenger seat sa tabi niya, nakapatong ang brown envelope. Isang sandata, isang hatol, isang bombang hawa ngayon ni Marco at nakatutok sa puso ng kanyang pamilya. Sisirain ko ang lahat ng mayroon ka. Ang masalita ni Marco ay umugong sa kanyang tainga, mas malakas pa kaysa sa ingay ng trapiko. Ang lamig sa boses nito, ang galit sa mamata nito, alam niyang hindi ito nagbibiro. Pagdating niya sa mansyon, ang karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki ay tila isang malaking hawla na unti-anting sumisikip sa kanya. Ang mamatataas na pader, ang mabakal na gate, hindi na ito simbolo ng seguridad, kundi ang kanyang pakakakulong. Kulong-gulo ang isip niya. Kailangan niyang tulong. Kailangan niya ng kakampi. At sa buong mundong ito, isa lang ang tao may kapangyarihan na katapat ng galit ni Marco. Ang kanyang asawa, si Alejandro. Kahit gaano ito kalamig, kahit gaano sila kalayo sa isa't isa, asawa pa rin niya ito. Ama ang kanyang maanak sa matang batas at ngang lipunan. Interes din nitong protektahan ang pamilya. Intasting nitong itago ang sekreto. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo patungo sa study ni Alejandro, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang amoy nga antiseptic sa isang ospital. Ang kanyang ina, nakahiga sa kama, hirap huminga. Habang ang ngabil ay patuloy na tumataas. Ang kanyang ama, bagsa ang mabalikat sa pagkatalo, ibinenta na ang lahat ng ari-arian nila, nasa bingit sila ng pagkawalang lahat. At doon, sa gitna ng kanilang desperasyon, dumating si Alejandro de Villa. Hindi ito nag-alok ng pag-ibig. Nag-alok ito ng isang solusyon. Isang business proposal. Sabi nito, kailangan kong isang asawa para patatagin ang imahe ko sa publiko. Isang pamilya. Kailangan mong tulong pinansyal. Isang patas na palitan. Sabi nito habang nakatingin sa kanyang tiyan na nooy nagsisimula palang umbok. Ang batang iyan ay magiging isang de Villa.
at lahat ng problema ninyo ay mawawala. Sa mga sandaling iyon, hindi ito isang demonyo. Ito ay isang anghel, isang tagapagligtas. Ngayon, kailangan niya muli ang tagapagligtas na iyon. Kumatok siya at pumasok sa study. Naabutan niya si Alejandro na nakaupo sa kanyang malaking leather na silya. May hawak na isang basong brandy. Nakatingin sa madilim na hardin sa labas ng bintana. Ang silid ay mabango sa amoy ng lumang libro at mamahaling tabako. Alejandro, simula ni Cassie, nanginginig ang boses. May malaki tayong problema. Lumingon ito ng dahan-dahan. Walang bakas ng pakagulat sa mukha nito. Ano yon? Si Major Reyes. Nautal na sabi ni Cassie. Ang bago nating security head. Siya si Marco. Isang saglit na katahimikan. Inaasahan ni Cassie ang galit, ang tanong, ang pagtaas ng boses. Ngunit wala. Itinaas lang ni Alejandro ang kanyang kilay. At alam na niya, halos pabulong na sabi ni Cassie, ang luha ay nagsisimula na namang magbanta. Alam na niya ang tungkol sa mga bata. Nakita kami, may hawak siyang ebidensya. Pinalaan niya ako, Alejandro. Sabi niya, sisirain niya tayo. Tumingin siya sa kanyang asawa, naghahanap ng tulong, ng galit para sa kanya, ng kahit anong emosyon, ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakakilabot, isang malamig na ngiti. Akala mo ba hindi ko alam, Cassandra? Ang tanong na iyon ay parang isang malakas na sampal na paatras si Cassie. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Alejandro. Inilapak ang kanyang baso at dahan-dahang lumapit sa kanya na parang isang predator na papalapit sa kanyang biktima. Noong una kitang makita, 6 na taon na ang nakalipas. Sabi nito sa isang kalmadong tono, alam ko na ang lahat. Alam kong buntis ka at alam kong hindi sa akin ang batang dinadala mo. Gumuho ang mundo ni Cassie. Bakit? Paano? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Alejandro. Dahil bawk ako, Cassandra. Hindi ako maaring makaanak. Ang bawat salita ay isang yelo na tumusok sa puso ni Cassie. Ang tulong na ibinigay sa kanya ni Alejandro, ang sakripisyo na ginawa niya lahat pala ay isang malaking teatro. Kailangan ko ng tagapakmana, patuloy ni Alejandro. Ang mata ay malamig at puno ng kalkulasyon. Matagapakmana na magdadala ng pangalan ko. Nakita ko ang desperasyon mo. At nakita ko ang isang perpektong oportunidad. Kailangan mong pera para sa pamilya mo at para itago ang kahihiyan mo. Kailangan kong nga anak na hindi ko kayang gawin. Isang patas na palitan. Hindi ba? Isa itong perpektong kontrata. Napailing si Cassie. Ang pangingilabot ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya tinulungan. Ginamit siya. Ang kanyang maanak, ang kanyang pinakamamahal na mga anak, ay mga kasangkapan lamang sa isang business deal. Mga demonyo kayo, humahagulgol niyang sabi. Maging maingat ka sa iyong masalita. Mahal ko, babala ni Alejandro. Ang ngiti ay nawala na sa kanyang mukha. Oh, alam ng pulis na iyon. Hayaan mo siya. Ano ang magagawa niya? Sa mata ng batas, ako ang ama ng mabatang iyon. Ang pangalan ko ang nasa kanilang birth certificate. Ang yaman ko ang bumubuhay sa kanila. Hinawakan niya ang baba ni Cassie at pilit na itiningala ang mukha nito. Subukan mong gumawa ng kahit anong katangahan, banta niya. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. Subukan mong pumunta sa kanya. Subukan mong ipaglaban siya. At sisiguraduhin kong hindi mo na makikitang mga anak mo pang muli habang buhay. Binitawan niya ito. Naiwan si Cassie na nakatayo sa gitna ng silit, nang hinginig, hindi makahinga. Ngayon niya napagtanto. Hindi lang siya nakakulong sa isang gintong hawla,
Nakakulong siya kasama ang isang halimaw. Si Marco Reyes ay isang bagyo na nagbabantang sirain ang kanyang hawla mula sa labas. Ngunit si Alejandro Davila, siya ang demonyong nakmamay-ari nga hawla, ng garehas, at ng mismong kaluluwa niya. At ang maanak niya, ang dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo, sila ang naging kadena na gumagapo sa kanya sa lugar na iyon. Wala siyang kakampi, wala siyang matatakbuhan, siya ay lubos na nag-isa. Ilang araw na nabuhay si Cassandra sa isang makapal na ulap ng takot. Bawat anino sa pasilyo ay tila si Alejandro. Bawat tunong ang sasakyan sa labas ay tila si Marco. Ang kanyang perpektong mundo ay naging isang personal na impilang araw na nabuhay si Cassandra sa isang makapal na ulap ng takot. Bawat anino sa pasilyo ay tila si Alejandro. Bawat tunong ng sasakyan sa labas ay tila si Marco. Ang kanyang perpektong mundo ay naging isang personal na impyerno at alam niyang siya ay nag-isa sa gitna ng apoy. Pero isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang natutulok na anak, isang bagong damdamin ang pumalit sa takot, isang matinding determinasyon. Ang batang ito ang kanyang mundo. Hindi sila nga assets. Hindi sila nga paninda sa isang kontrata. Sila ang kanyang nga anak at ipaglalaban niya sila kahit ano pa ang kapalit. Alam niyang hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa nag-isang tao na may parehong karapatan sa mga bata at may parehong dahilan para kalabanin si Alejandro. Kinabukasan, gumawa siyang isang desisyon na magbabago sa lahat. Gamit ang isang burner phone na binili niya ng lihim, tinext niya si Marco. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Makita tayo. Pov, Marco Reyes. Nakatanggap si Marco ng text habang nasa gitna ng pag-aaral sa floor plan ng Davila Holdings. Ang numero ay hindi pamilyar, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Ang unang reaksyon niya ay galit. Anong laro na naman ito? Anong bagong kasinungalingan ang sasabihin nito? Ngunit ang desperasyon sa mga salita ay hindi may kakaila. Pumayak siya. Nakita sila sa isang tahimik na parking lot ng isang simbahan. Isang lugar na neutral at malayo sa mga matang mapanghusga ng Makati. Nakita niya si Cassie na naglalakad palapit sa kanyang sasakyan. Ibang-iba. Ito sa babaeng nakita niya sa coffee shop. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang marupok ngunit matatak na determinasyon. Pumasok ito sa passenger seat. Walang paligoy-ligoy. Bahok si Alejandro. Marco, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit direkta. Alam na niya mula pa sa simula na buntis ako noong lumapit siya sa akin. Hindi niya ako tinulungan. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang mga anak natin. Habang nagsasalita si Cassie, ikinuwento niya ang lahat ang sakit ng kanyang ina, ang pakalubok nila sa utang, ang kontrata na inalok ni Alejandro, isang business deal. Ang kanyang mga anak, kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Ikinuwento niya ang banta ni Alejandro, ang masalitang napakita sa tunay nitong kulay, ang pag-ari nito sa kanya asa mabata. Nakinig si Marco. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa bawat salitang binitawan ni Cassie, ang galit na nakatutok dito ay dahan-dahang lumilipat, lumalaki at nagapoy patungo sa isang tao, kay Alejandro Davila. Nakita niya ngayon ang buong larawan? Hindi si Cassie ang kalaban. Isa rin itong biktima. Naipit sa isang sitwasyon na walang pagpipilian. Oo, nagsinungaling ito. Oo, nasaktan siya nito. Ngunit ang ginawa ni Alejandro ay masahol pa. Iyon ay kasamaan. Kinuha nito ang maanak nila at ginawang mga tropeo,
manggagarantiya para sa isang imperyong walang tagapagmana? Ang galit ni Marco ay nag-transform. Hindi na ito galit ng isang lalaking pinagtaksilan. Naging galit ito ngang isang ama na ang manggaanak ay nasa panganib. Ang demonyo, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco. Sa mga sandaling iyon, tumigil ang pagiging magkaaway nila. Sa harap ng isang mas malaking banta, sila ay naging makakampi. Biglang nakring ang cellphone ni Marco. Isang numero mula sa isa sa magwardiyang pinakakatiwalaan niya sa eskwelahan ng mabata. Major! Sabing gwardiya sa kabilang linya. Ang boses ay nag-alala. Major, may matauhan po si Sir Alejandro dito. Kukunin daw po ang mga bata. Utos daw po na ilipat sila sa isang safe house sa probinsya. Nalaki ang nga mata ni Marco. Tumingin siya kay Cassie na nakarinig sa usapan at ang muka ay biglang namutla sa takot. Gumagalaw na si Alejandro. Nararamdaman nitong nawawalan na itong kontrol, kaya't gumagawa na itong desperadong hakbang. Huwag mong hahayaang umalis. Yan! Sigaw ni Marco sa telepono. I'm on my way! Pinaharuro ni Marco ang sasakyan. Ang tahimik na kasunduan nila ni Cassie ay biglang naging isang naaalap na misyon. Pagdating nila sa eskwelahan, ang eksena ay punong tensyon. Dalawang malalaking lalaki na nakasibilihan ang pilit na isinasakay ang umiiyak na kambal sa isang itim na van, habang si Miguel at Sofia ay nakatayo sa likod ng isang guro, nanginginig sa takot. Bitawan niyo sila, sigaw ni Cassie. Tumatakbo palabas ng kotse. Hinarang siya ang isang lalaki. Pasensya na po, ma'am. Utos po ito ni Sir Alejandro. Pero bago pa man makalapit ang lalaki, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Si Marco. Layuan mo siya, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Mahor. Utos. Tony Sir. Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin niya. Inilabas ni Marco ang kanyang police badge at idiniin ito sa dibdib ng lalaki. Police Major Marco Reyes, deklara niya. Ang boses ay umaling-ungaw sa buong parking lot. This is now an official police matter. At sa oras na ito, ako ang batas. No one is taking these children anywhere. Tinakbo ni Cassie ang kanyang maanak at niyakap sila ng mahigpit. Ginagamit ang kanyang katawan bilang panangga. Nakatayo si Marco sa harap nilang lima. Isang pader na hindi magigiba. Nakaharap sa mga tauhan ni Alejandro. Sa gitnang standoff, isang pamilyar at marangyang itim na kotse ang humarurot at huminto ng bigla sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto sa likod. Lumabas si Alejandro de Villa. Ang mukha nito ay hindi na kalmado. Ito ay isang maskarangang purong galit at pagkapahiya. Tumingin ito sa eksena sa kanyang harapan kay Marco na nakatayo bilang protektor at kay Cassie na yakap-yakap ang nga anak nila. Ang nga anak nila. Major Reyes, gumaralgal ang boses ni Alejandro sa galit. You are interfering with my family affairs. Pagkatapos, ang mga mata nito ay tumutok kay Cassie, malamig at puno ng pagbabanta. At ikaw, Cassandra, mukhang nakalimutan mo na kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Sa harap nga salitang binitawan ni Alejandro, walang takot na nakita si Cassie. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng laking minsan niyang kinatakutan. Ang babaeng pag-ari ni Alejandro ay wala na. Ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan ay isang ina na ipaglalaban ang kanyang maanak hanggang sa huling hininga. Hindi ako pag-ari ng kahit sino, sagot ni Cassie. Ang boses ay matatak at malinaw. At ang mga anak na ito, hinikpitan niya ang yakap sa mga bata, ay hindi mo pag-ari. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Talaga ba? Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng maabogado ko tungkol diyan. At sa iyo, Major, lumingon ito kay Marco, tatanggalin kita sa serbisyo.
Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa isang police station kailanman. Masyado kang kampante, Mr. Revilla. Kalmadong sagot ni Marco. Itinaas niya ang kanyang cellphone, kung saan ang isang recording app ay malinaw na tumatakbo. Ang maliit na pulang ilaw nito ay tila isang maliit na mitsa sa gitna ng tensyon. Ang pag-usap natin kanina sa sasakyan, Cassie. At ang pag-usap natin ngayon, Alejandro, sabi ni Marco, ang boses ay matatak, lahat ay nakarecord. Ang paggamit mo sa pananamantala sa isang babaeng desperado. Ang paggamit sa mga bata para sa sarili mong kapakanan. Ang banta mo sa isang opisyal ng pulisya. Ito ay hindi na lang family affair. This is coercion, falsification of public documents, and grave threats. Ito ay isang krimen. Ang mukha ni Alejandro ay biglang namutla. Ang maskarangang kapangyarihan ay nabitak at sa ilalim nito ay ang pangit na mukha ng takot. Tumingin siya sa paligid, sa maguro na nakasilip mula sa mabintana, sa guwardiya na saksi sa lahat. Ang perpektong imahe na iningatan niya ng maraming taon ay nagsisimulang gumuho sa harap ng maraming tao. Hindi mo yan magagawa, sabi ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Nagawa ko na, sagot ni Marco. Sa isang senyas, ang mapulis na kanina pa niya tinawagan at naghihintay sa di kalayuan ay nagsimulang lumapit. Ang kanilang mga sirena ay sinadyang patayin para hindi makalihang gulo. Ngunit ngayon ay handa ng umaksyon. Napaatras si Alejandro. Tinalikuran niya ang lahat at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya bago humarurot ang sasakyan palayo na parang isang duwak na tumatakas sa laban. Ngunit alam ng lahat na tapos na siya. Ang ebidensya na hawak ni Marco kasama ang testimonya ni Cassie ay sapat na para wasakin ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan. Nang mawala na ang tensyon, ang lakas ni Cassie ay biglang nawala. Napaluhod siya sa lupa. Yakap pa rin ang kanyang maanak at nagsimulang humagulgol hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Tapos na. Malaya na sila. Lumapit si Marco at lumuhod sa harap nila. Tumingin siya kay Cassie. Pagkatapos ay sa apat na batang nakatingin sa kanya ng may pagtataka at kaunting takot. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para hawakan sila, kundi para lang ipakita na hindi siya banta. Okay na, sabi niya sa malumanay na boses. Ligtas na kayo. Makalipas ang ilang buwan. Ang ingay at karangyaan ng mansyon sa Makati ay napalitan ng isang tahimik at simplang apartment sa Quezon City. Hindi ito malaki, ngunit ang bawat sulok ay puno ng init at tunay na tawanan. Mula sa pabagsak ng imperyo ni Alejandro de Villa, na nahaharap ngayon sa maraming kaso at ang kanyang maari-arian, ay naka-freeze na kuha ni Cassie ang sapat na suporta para maksimulang muli. Nagbukas siya ng isang maliit na online business, nagbabenta ng ngalutong bahay na cake at pastry. Hindi malaki ang kita, ngunit ito ay sa kanya, pinahirapan niya, malinis. Isang hapon, habang abala siya sa pag-decorate ng isang cake sa kanyang maliit na kusina, may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya si Marco, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, may dalang dalawang malalaking kahon ng pizza. Gutom na raw ang matropa, sabi nito. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang malabi. Pumasok siya at agad siyang dinumong ngang apat na bata. Tito Marco! Tito Marco! Sigaw ngang kambal. Si Miguel naman ay sumaludo sa kanya. Isang kilos na dati kinatatakutan ni Cassie, ngunit ngayon ay nagdudulot ng ngiti sa kanyang labi. Ang salitang tito ay napakasunduan nila. Para sa ngayon, iyon muna. Ang pagiging papa ay isang bagay na kailangan nilang pahandaan lahat, lalo na ang nga bata.
Ang mahalaga ay naroon si Marco. Palaki. Tuwing weekend, pagkatapos na trabaho, sa mga school event, unti-unti, pinupunan niyang mataon na nawala, hindi sa pamamagitan ng pagmamadali, kundi sa pamamagitan ng pasensya at pagmamahal. Naupo sila sa sahing sala, kumakain ng pizza mula sa kahon. Nagtatawanan ang mga bata. Nakukuwento si Marco tungkol sa kanyang trabaho at si Cassie ay tahimik na pinagmamasdan silang lahat. Ang puso niya ay puno. Nang matapos silang kumain at habang naglalaro ang mga bata, lumapit si Marco kay Cassie na naguhugas ng mga kamay sa lababo. Tumingin sila sa mga bata na masayang masaya sa kanilang maliit na mundo. Mukhang masaya sila dito, sabi ni Marco. Ngumiti si Cassie, isang tunay at payapang ngiti na matagal nang hindi niya naibigay. Ang malinya ng pag-alala sa kanyang mukha ay napalitan ng katahimikan. Tumingin siya kay Marco. Ang mamata ay puno ng pasasalamat at isang damdaming nagsisimulang mamukatkat muli. Masaya tayo dito, sagot niya. Idiniin ang salitang tayo. Hindi nila kailangang sabihin ang salitang mahal kita. Hindi pa sa ngayon. Ang kanilang pagmamahalan ay sinusulat na muli, hindi sa mga nag-apoy na pangarap ng kabataan, kundi sa matatak na pundasyon ng pagpapatawad, pangalawang pagkakataon, at isang pamilyang binuo muli mula sa mga bongang nakaraan. Sa paglubo nga araw sa bintana ng kanilang maliit na apartment, isang bagong bukang liwewe ang nagsisimula para sa kanilang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Cassie at Marco. Isang kwentong isinulat sa mga pahinangang pagkakamali, ngunit tinapos sa tinta ng pagpapatawad at pag-asa. Maraming salamat, mahal naming matagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat luha, bawat galit, at bawat munting ngiti ni Cassie at Marco ay naging mas makahulugan dahil alam kong nariyan kayo, nakikinig at nakikiramay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe. Isang paglalakbay sa kung paano ang isang pakakamaling na ugat sa takot ay maaring makbungangang masugat na mahirap gamutin. Ngunit ito rin ay isang paalala na walang sugat na hindi kayang pahilumin ng tapat na pagsisisi at ng walang katumbas na kapangyarihan ng pagpapatawad. Nais naming iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, minsan ay masakit. Ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang harapin at pagtagumpayan ang mga ito ng magkasama. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon, na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag ng pag-asa na naghihintay. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Cassie at Marco? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga salubin sa comment section. Nais naming marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat.